Tara at magluto tayo ng simpleng ulam lang pero masustansya. Meron pala ako isang buong kalabasa dito at hahatiin ko lang to kasi requested to ng partner ko na ganito daw yung ulam na gusto niya. Yung kalahati pala dito, binalot ko siya ng plastic cellophane para hindi malata kasi ilalagay ko to sa ref namin. Ganito ginagawa ko para hindi siya madaling malata yung pinaghiwaan ko. Kalahati yung gugulayin ko ngayon at alam nyo ba, kahit kalahati yan, mauubos talaga namin yan. Binalatan ko nga to kasi medyo matigas din at makikita nyo naman na dilaw talaga yan kaya medyo matigas talaga yung balat niyan. Hindi naman talaga ako nagbabalat kapag kalabasa kung malambot lang talaga or yung parang baby kalabasa pa. Pero ito kasi medyo matagas-tigas na talaga yan. Kayo ba tinatapon nyo ba yung sa gitna ng kalabasa? Ako kasi hindi ko tinatapon yun. Tinatanggalan ko lang yun ng buto at tapos sinahalo ko pa rin yun. Kapag hindi pa talaga lata yung nasa gitna ng kalabasa or matigas pa talaga siya, tinatanggalan ko talaga ng buto yun. Tapos sinahalo ko lang din siya sa pagluto. Nahulaan nyo na ba kung anong luto ang gagawin ko dito? Naku, napakasimple lang talaga yung luto natin ngayon. O, ganyan lang ginagawa ko sa mga gitna ng kalabasa. Tinatanggalan ko lang yun ng buto. Tapos sinahalo ko talaga yan. Yung nasa gitna kasi ng kalabasa, panlasa ko talaga dyan medyo matamis-tamis. Kaya gustong gusto ko talaga yan. Pagkatapos pala ako magbalat nito, tapos tanggalan yung mga buto dyan sa gitna, ayan, lilinisan ko din to. Pero hindi ko yan itatapon, kundi ilalagay ko din yan doon sa aking mga tanim. Nakakatuwa nga kasi kahit buhangin lang to dito sa harapan ko, yung mga tinaniman ko, naku, nabubuhayan pa rin siya doon. Meron na nga akong tumubong kalabasa, kung napansin nyo yung una ko talagang video na may ginawa akong recipe ng kalabasa. Doon ko tinapon sa aking taniman at ayun, biglang tumubo yung mga buto na nandun. Kaya natutuwa talaga ako dito sa aking munting garden sa labas kasi merong mga gulay. Ito pala yung luto ko ngayon. Ito talaga yung masasabi ko na pang simpleng ulam lang talaga sa hapunan kasi nako, napakasimple lang talaga ng luto ko ngayon. Ginawa ko lang din naman talaga itong video na to para makita nyo or maalala nyo naman na hindi natin kailangan talaga na mas masarap na ulam or yung mga karne lagi. Kailangan din talaga natin magulay at ganito lang yung pagluto ng mga simple lang na ulaman. Pagkatapos ko nga maghiwa nitong kalabasa at ayan, isusunod na natin yung ating mga ricado. So simple lang yung pang ricado talaga natin dito. Meron lang ako dito sibuyas, bawang, luya, tapos yung bell pepper, tapos naglagay din ako ng kamatis. Wala naman kayo lahat ng mga sangkap na yan, kahit sibuyas bawang lang okay na yun. Request nga ng partner ko, kahit lang daw bawang okay lang na daw sa kanya. Habang naghihiwa pala ako kanina ng gulay at yan nagpakulo na pala ako nitong tubig. Unang nilagay ko doon ay yung mga sangkap, tapos nang kumulo, nilagay ko na din to kasunod ang ating kalabasa. O ayan, mahuhulaan nyo na talaga kung anong luto ang ginawa ko ngayon. Tama po kayo, sinabawang kalabasa lang talaga ito. Ang tawag pala dito sa amin ay basoy na gulay or basoy na kalabasa o kahit anong gulay pa lang basta tubig yung nilagay mo at saka yung ganung mga ricado, basoy ang tawag sa amin dito. Tinimplahan ko nga yan ng asin, bitchin, or kahit anong panlasa na gusto nyo dyan, pero naglagay din talaga ako dyan ng paminta kasi yun talaga yung gusto ko. O diba, simpleng luto lang talaga to, pero panigurado, masustansya talaga to. Pagkatapos ko pala yung timplahan, ayan, pinakulo ko na, pinalambot ko lang talaga tong kalabasa at pag okay na siya lahat, pwede na nating iserve yan. Kung yung mga anak nyo hindi talaga mahilig sa gulay, nako, mas maganda ganitong luto na lang talaga para sa kanila lang yung sabaw. Importante naman talaga makakain yung mga bata ng masustansyang ulam. Nang kumulo na nga to at ayan, sinunod ko na din yung ating kamatis. Yung kamatis talaga yung pinakahuli kong ilalagay dito kasi ayoko talaga siyang nalalata. Isang kulo lang yan at pag okay na, nako, iserve sa natin to habang mainit pa. Pagkatapos ko nga magluto at ayan, tamang-tama yung pagdating ng partner ko at kumain na rin din kami. Kung nagustuhan nyo pala yung video natin ngayon, huwag kalimutan mag-like and subscribe.